mahirap talaga kasi Pasko nga, tapos na timing traffic pa masyado. Magmula umaga, pangatlong ikot ko pa lang to, Bikutan. Pangatlong ikot. Wala pa. Siguro, tama pang boundary pa lang. Wala pang diesel, wala pang tutubuin, wala pang maiuwi. Karagdagang schedule sa pagkukumpuni ng ilan pang bahagi ng EDSA nilabas ng DPWH. Mabigat na trapiko idinadaing ng ilang mga motorista. Ngayon lang po kasi ulit kami magsama-sama as a whole family po para mag-gather din po talaga kasi ang tagal na rin po nung last time na nagsama-sama po kami ng Luneta po ulit kasi mga bata pa rin po kami nung huli po kaming nagkasama-sama po dito po sa lugar. Ilang pamilya mula sa probinsya dumayo sa Rizal Park Luneta ngayong December 25. Mahigpit na seguridad ipinatupad sa pamosong pasyalan. Pinapaalala po rin ng DOH na delikado at nakamamatay ang mga paputok. Atin pong salubungin ang palapit na taon ng ligtas. Huwag magpaputok, gumamit na lamang ng ligtas at alternatibong pampaingay at pailaw. O manood na lamang ng community fireworks display sa inyong lugar. Department of Health muling nagpaalala sa publiko sa masama at panganib na epekto ng paputok. 28 mga biktima ng paputok na itala ngayong Disyembre. Pero sabi ko nga, wala pa tayo sa peak of the season talaga ng injury at fatality at nawa ay wala na. Wala na additional na firecracker and pyrotechnics related. 17 insidente ng sunog na sanhi ng mga paputok na itala ngayong taon ng Bureau of Fire Protection. BFP nagbigay ng ilang tips para makaiwas sa sunog. Parang kinakantsawan, palagi siya doon sa, kasi bago lang naman din siya at medyo senior yung dalawang security guard na naging biktima niya. Opo. At parang pinaghandaan niya nung araw na yon at kung makikita nyo sa mga witnesses natin, nagpasama pa nga siya before niya i-commit yung krimen. Suspect sa pamamaril sa dalawang kapwa security guard sa Quezon City na aresto na. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Inanunsyo na ng Department of Public Works and Highways ang karagdagang schedule para sa rehabilitasyon ng EDSA. Idinadaing naman ng ilang mga motorista ang mabigat na trapiko na dulot ng ongoing repairs sa naturang pangunahing lansangan. At mula sa Makati City, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, anong mga bahagi ng EDSA ang sunod na kukumpunihin sa ilalim ng EDSA Rehabilitation? Victor, ilang pang bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue, partikular na yan sa mga lungsod dito sa Makati at sa Pasay City, ang nakatakda na ring kumpunuhin sa malawakang rehabilitasyon ng EDSA. Nakahanda na rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kasunod na 24-hour schedule ng rehabilitation works sa iba pang mga bahagi ng EDSA. Concrete reblocking at asphalt overlay pa rin ang gagawin sa mga ito mula December 28, 2025 at nakatakdang magtapos sa January 5, 2026. Para sa concrete reblocking, babakbakin at huhukain ang sirang bahagi ng sementadong kalsada upang palitan ng bago at mas matibay na konkreto. Habang sa asphalt overlay naman, papalitan ng panibagong patong na asfalto ang mga sirang kalsada. Para sa concrete reblocking, isasagawa ito sa bahagi ng EDSA mula sa Ayala Underpass sa Makati City hanggang FB Harrison sa Pasay City. Habang sa northbound, kukumpunihin din ang iba pang bahagi ng EDSA mula sa Ross Boulevard hanggang Orense.
Asphalt overlay naman ang unti-unting gagawin sa bahagi ng EDSA southbound na sisimulan sa bahagi ng Rojas Boulevard at sa mga huling araw naman ang bahagi ng Ayala Underpass. Gayon din sa northbound lane na sisimulan sa tramo hanggang sa makarating ng Urdaneta Subdivision. Bagaman mas maunti ang mga sasakyan sa mga lansangan ng Metro Manila ngayong December 25, nagdudulot pa rin ang rehab ng mabigat na trapiko sa mga naturang bahagi ng EDSA. Gayon din sa mga apektadong lansangang konektado sa EDSA na sumasailalim sa rehabilitasyon. Kaya ilang motorista nagrereklamo sa abala na dulot ng mga pagkukumpuni ng DPWH sa pangunahing lansangan, lalo na ang mga namamasadang jeepney driver. Nasira yung ibiyahe namin ngayon eh. Kaya di pa December ginawa pa nilang ganito. Ito pa naman yung inaabol namin kasi ito yung pinakamalakas na araw. Kaya lang di kami makaporma ngayon, kaya wala. Dahil sa traffic? Dahil sa traffic na yan, pinagsabay-sabay po kasi nila yung gawa eh. Dapat yung kabila lang muna para mas mabilis yung daloy ng pakabila. Mahirap talaga kasi Pasko nga, tapos na timing traffic pa masyado. Magmula umaga, pangatlong ikot ko pa lang to, Bigutan. Pangatlong ikot. Wala kita? Wala pa. Siguro tama pang boundary pa lang. Wala pang diesel, wala pang tutubuin, wala pang maiuwi. Victor, sa ngayon ay naandito tayo sa bahagi ng EDSA, particular na sa Estrella, Makati, at makikita nyo dito ngayon sa may likuran ko itong traffic situation. Ito yung southbound o yung mga papunta ng Laguna at southern part ng Luzon. Mula pa lang or approaching pa lang dito sa Guadalupe Bridge ay mararamdaman na ang mabigat na trapiko hanggang yan sa makarating sa may Buendia Avenue. Ito ay dahil na rin sa dalawang lane lang ang nadadaanan o passable sa kapwa southbound at northbound ng bahagi nitong EDSA. Pagkadating naman sa bahagi approaching ng Magallanes ay mararamdaman din, makakaranas din ng moderate to heavy traffic, lalo pa yung malapit na dyan sa may Antonio Arnaiz Avenue. At pagkarating na Magallanes hanggang sa Taft Avenue ay heavy traffic na ang sitwasyon. Doon naman sa northbound lane, mula doon sa may Diosdado Macapagal pa lang, paglagpas pa lang ng Diosdado Macapagal Boulevard sa may Pasay City ay mararamdaman na yung heavy traffic hanggang makarating ng Taft Avenue. Magiging light traffic yan pagdating ng Magallanes, ngunit pagkalagpas ng area ng Magallanes hanggang dito sa may area ng Estrella hanggang sa makarating ng Guadalupe ay makakaranas ng moderate to heavy traffic. Pinapayuhan naman ang lahat ng mga motorista ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na iwasan itong mga lansangan na ito at bahagi ng EDSA at dumaan sa mga alternatibong ruta. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo, Victor. Asher, ilang katanungan lang kagaya dyan sa area kung saan ka ngayon nandyan, ilang araw tatagal yung gagawin nilang mga pagre-repair? Kumbaga ilang days ito na tatakbo bago muling babalik sa normal yung sitwasyon dyan? Victor, sa nakakita nating schedule na inilabas ng DPWH, itong mga bahagi lang ng EDSA dito sa Makati at Pasay City, particular mula dito sa may Guadalupe area hanggang sa may Rojas Boulevard, itong kanilang kukumpunihin o isasailalim sa EDSA rehabilitation. Kaya itong mga lugar, ilang lugar dito ay iniisa-isa nila. Kumbaga, section by section ang ginagawa nila dito. Dito sa may Estrella, halimbawa, dalawang bahagi lang dito ang nadadaanan mula sa may Guadalupe area o dito sa area ng Orense hanggang makarating doon sa bahagi ng Buendia Avenue. Pero paglagpas dyan ay hindi na muna ginagawa pa yung mga kalsada, nakabukas pa yung 3 hanggang 4 na lanes para sa mga private vehicles. At yung mga dumadaan normally dito sa may EDSA
carousel o yung EDSA busway ng mga bus o pampublikong bus ay sumasakop na rin sila, dumadaan na rin sila dito sa dalawang lane nga na passable lang. Kaya ito rin yung nagbibigay o dahilan ng mabigat na trapiko. At kung maaayos man ito, halimbawa sa December 27 ay inaasahan na matatapos ang pagkukumpuni ng ilang mga kalsada sa bahaging ito ng Makati, partikular na nga itong sa Estrella. Matapos man ito ay maaari na itong daanan, maaaring 3 to 4 lanes ay pare ng madaanan ng mga private vehicles, at yung bahagi din ng bus lane o EDSA carousel ay inaasahan na natin madadaanan rin yan ng mga pampublikong bus. Maging maayos man yan sa mga susunod na araw, at inaasahan nga nakaschedule sa December 27 ay maayos na ang mga ito. Yung iba namang mga bahagi, which is yung after ng Buendia Avenue at saka yung iba pa hanggang yan na makarating ng Magallanes at hanggang dumating doon sa may area approaching ng tramo, ayun naman yung bahagi na yun ang aayusin. Kaya maayos man itong mga lugar na ito, itong bahagi dito ng Estrella at dun sa iba pang mga lugar, may iba pang mga kasunod na lugar na aayusin. Kaya't mararamdaman pa rin yung mabigat na trapiko dito sa area ng Makati at Pasay City, particular na of course sa may EDSA. At syempre nararanasan din yan hindi lang dito sa pangunahing lansangan ng EDSA, kundi yung mga konektadong kalsada. Nakita natin, sinubukan din nating magpaikot-ikot doon sa ibang mga lugar, lalo pa doon sa may Taft Avenue, kasi naghahanap din tayo ng mga ibang alternatibong madadaanan. Ngunit yung ibang mga lansangan na konektado sa may EDSA ay heavy traffic din yung nararanasan ng mga motorista. Kaya mas pinapayuhan ang mga motorista na dumaan doon sa medyo malalayong lugar. Kung maaari silang umiwas dito sa EDSA, halimbawa ay makadaan sa C5, o kung di naman kaya ay dumaan sa Ospeña at sa iba pang lugar sa Maynila para makaiwas sa antala ng mabigat na trapiko na ginagawa or nararanasan dahil nga sa EDSA rehabilitation. Victor. So ibig sabihin, Asher, yung dyan sa may Estrella, inumpisahan yan kahapon at kung matatapos man yan by December 27. So ang aasahan ng mga motorista sa mula kahapon hanggang sa may December 27 ay 2 lanes lang ang madadaanan dyan sa may area ng Estrella southbound. Tama ba, Asher? Yes, Victor, 2 lanes lang, pareho yan sa southbound at sa northbound. At kapag naayos nito, doon naman sila makakaranas ng mga 2 lane lang na passable doon naman sa area matapos makalagpas ng Buendia. So aasahan natin na by December, maaring end of December 27 or sa December 28, which is araw ng linggo, ay madadaanan na yung 3 hanggang 4 na lanes para sa private vehicles dito sa Estrella. At gayon din, ay inaasahan din natin na magiging functional na o madadaanan na rin yung EDSA busway para sa mga pampublikong bus. Ngunit mayroon ngang magiging 2 lane din ang possible naman doon naman sa area dito, particular sa southbound sa Buendia Avenue hanggang makarating ng Magallanes. Kaya kahit na may open ito sa trapiko, yung ilang mga lanes dito sa bahaging ito ng EDSA, ay makararanas pa rin sila ng mabigat na trapiko dito sa area ng Makati at Pasay City, Victor. Nabanggit mo rin kanina, Asher, na nag-ikot-ikot kayo para matingnan din yung sitwasyon doon sa mga alternatibong ruta. Kumusta ba yung sitwasyon doon? Nakahanda ba? O may mga nakita din ba kayong mga obstructions doon sa mga dadaanan din ng ating mga motorista? Yes, sa ngayon nakikita lang natin na nakasara sa trapiko, simula pa yan kahapon, ay yung ilang mga, yung inner lane nga nitong mga bahagi ng EDSA dito sa Pasay at sa Makati na isinasa ilalim na sa rehabilitasyon. Yung isang lane na nadadaanan lang ng EDSA carousel, isinarayan sa trapiko, at ang pinalawak yan, yung mga barriers na ginagamit sa EDSA busway ay inisod yan para kainin yung hanggang 3 lanes nitong inner lanes o yung mga malapit sa Center Island. Kaya hindi yan nadadaanan at 2 lanes lang yung mga nadadaanan. Dahil dyan, yung mga galing naman dun sa mga lansangan na konektado nga dito sa EDSA, particular na yung sa mga area ng FB Harrison, sa may tramo o doon sa may Pasay City area,
nakikita natin kanina, sinubukan nating dumaan doon, ngunit hindi na rin gumagalaw halos yung trapiko kung maghahanap man ng ibang mga madadaanan mula sa area na yon. Kaya yung mga nanggagaling din na mga sasakyan malapit dyan sa area na yan at dadaan din doon sa mga konektadong kalsada na nakadikit doon sa mga lugar kung saan ginagawa nga ngayon mga pagkukumpuni ng DPWH, makararanas pa rin sila ng mga masikip na daloy ng mga sasakyan. Ang ginagawa na lang ng ibang mga motorista, nakikita natin, sinusubukan man nilang dumaan doon, pero pagka laon ay nag-u-turn na rin sila at naghahanap ng mas maluwag na alternatibong ruta. Victor. Alright, maraming salamat Asher Kadapan Jr. Dinayo ng ilang namamasyal mula sa iba't ibang probinsya ang Rizal Park, Luneta sa Maynila ngayong araw ng December 25. Kasama ang kani-kanilang pamilya, sinulit ng marami ang kanilang oras para magbakasyon ngayong holiday. Ito ang balita ni Jed Neresina. Actually po kasi yung family po namin is iba-iba po. Kami po, taga Navotas po kami, while yung others po is sa Batangas, sa Rizal po. Yung iba rin po, dyan lang po sa Manila rin. Mayroon pa pong Bicol pa po, kasi yung lola pa po namin, galing pa pong Bicol. Isang buong araw kasama ang pamilya. Ngayong December 25, sinulit na ng ilan ang pagkakataong makabonding ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya kahit malayo ang biyahe, basta't magkakasama sa selebrasyon ay sulit na. Gaya na lang ng pamilya nila Norman Cruz. Kwento niya na mula pa sa magkakaibang lugar ang kanilang mag-anak na nagkita-kita ngayon sa Rizal Park, Luneta. Ngayon lang po kasi ulit kami magsama-sama as a whole family po para mag-gather din po talaga kasi ang tagal na rin po nung last time na nagsama-sama po kami ng Luneta po ulit kasi mga bata pa rin po kami nung huli po kaming nagkasama-sama po dito po sa lugar na to. Mula naman sa Bulacan ay dumayo rin sa lugar ang pamilya ni Joanna Grace. Ayon kay Joanna, nakalakihan na nila ang taunang pagpunta sa Rizal Park, Luneta sa Maynila. Ganitong araw na lang din aniya ang pagkakataon na kumpleto sila, lalo ang iba ay may trabaho o klase. Every year kasi nandito talaga kami. Parang kinagawian na namin as yung kahit malilit kami, nandito talaga kami. 'Di ba? As a Pilipino, gusto natin ng family day, ito 'yun. Kasi isang taon tayo nag-work tapos ito lang yung time na ano. Sinamantala rin ng pamilya ni Lita Quaresma ang araw na ito para makapag-bonding at makapaglaro rin ang kanyang mga apo. Yun ang gusto ng mga bata eh. Gusto nila lalo na yun sa kalapati dyan. Nag-enjoy sila pag lumalapag yung mga kalapate, tapos tatakbuhan nila, lumilipad. And then, malayan yun, takbo dito, takbo sila doon, nagbabola sila. Yan na, nabulan. Kapag ganitong holiday season, inaasahan ng pamunuan ng Rizal Park, Luneta ang higit sa 100,000 na park goers. Kaya bukod sa kanilang security personnel, ay nag-request pa sila ng karagdagang puwersa mula sa mga uniform personnel. So we have tourist police, we have marines na tumutulong dito sa park, and also yung pagpapacheck ng mga bags ng mga park goers na pumapasok sa loob ng park sa mga entrance exits natin. So mandatory yung pag-check ng bag para to ensure na walang mga pinagbabawal na gamit yung mapapasok sa loob ng park tulad ng mga alcoholic drinks, mga matatalas na bagay, and syempre yung mga sigarilyo kasi non-smoking yung park natin. Ayon kay Beo Bensurto, ang Park Operations Superintendent ng lugar, ngayong taon din ay binuksan na nila ang ilang facilities na maaaring magamit ng mga namamasyal sa parke. Kasama na rito ang breastfeeding station at ang child minding room o ang lugar kung saan pansamantalang dinadala ang mga batang nawawala o nawawalay sa kanilang mga magulang. Ayon sa pamunuan ng Rizal Park, Luneta, bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi ang parke para sa mga nais dito magpalipas ng oras. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong holiday at dagsa ang mga tao sa mga pasyalan gaya sa Quezon Memorial Circle, magandang tiyempo naman ito para kumita ang ilan nating mga kababayan na umaasa sa pagtitinda. Ito ang balita ni Evan Alvarez.
kung pwede nga lang, wag na magpahinga eh. Para makarami. Sulitin yung mga nakaraang araw na hindi kami nagtinda. Marami kami binabayaran eh. Walang holiday sa mga nais pa ring kumita ng pera kahit panahon na ng bakasyon. Gaya ni Nanay Teresita na higit 5 taon nang nagbebenta ng mga lobo dito sa loob ng Quezon Memorial Circle. Para sa kanya, sa halip na manatili sa bahay kapag ganito ang panahon, ito ang pagkakataon para makabawi sa mga lugi nila nitong mga nakaraang buwan. Lalo na at mahal ang mga gastusin at marami anya siyang kailangang bayaran sa kanilang bahay. Ay, mas malaki. Mas maganda ngayon. Di sa nakaraan namin ng umuulan. Wala kaming binta. So, babawi kami ngayon. Si Aling Vilma naman na 8 taon nang naglalako ng ice cream. Walang balak magbakasyon kahit isang araw hanggang sa darating na January 1. Pag-uwi na lang anya sa gabi siya bumabawi sa pamilya para makapiling ang mga ito. Kasi ito po yung pagkakataon namin para kumita. Kasi ito po talaga yung talagang kalakasan namin ng pagtitinda. Pag normal po, di naman po kayang paubos yung isang ganyan. Bukod sa kapakanan ng mga namamasyal, nais rin ang pamunuan ng Quezon Memorial Circle na maging oportunidad ang mga ganitong panahon para makarami ng benta ang mga nagtitinda dito sa loob ng parke. Sana po dahil kumbaga araw nila to para kumita. Sana kumita po pare-parehas yung mga vendor natin sa loob. Exclusive naman para sa mga may permit at mga kinikilalang nagbebenta sa loob ng QMC ang buong parke, habang mahigpit namang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga outside vendor. Samantala, bukas simula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi ang Quezon Memorial Circle. Hindi pa pinapayagan ang pag-overnight at camping, ngunit po pwedeng maglatag ng kani-kaniyang picnic mats at magpalipas ng oras ang mga pamilya at magkakaibigan malapit sa playground at garden. Inaanyayahan po na namin na sa mga kitang lugar po kasi alam niyo naman po season na po ngayon ng maraming masasamang loob, pagnanakaw. Kung meron naman pong mga ganun na encounter, pwede pong mag-report sa ating mga guard. Paalala ng pamunuan sa mga namamasyal na panatilihin ang kalinisan sa paligid habang mahigpit namang ipinagbabawal ang paggamit ng single-use plastic o bottled waters sa loob ng parke. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Aabot na sa 28 ang kabuuang kaso ng firework-related injuries na naitala ng Department of Health mula December 21, 2025 hanggang kaninang alas 4 ng umaga, December 25, mula sa 62 DOH hospitals. Ayon sa DOH, ito ay halos 50% na mas mababa kumpara sa naitalang bilang sa kaparehong panahon noong 2024 na may 56 na kaso. 68% sa 28 mga biktima ay 19 na taong gulang pababa, habang 32% naman ay 20 taong gulang pataas. Pinakamaraming insidente ang kinasangkutan ng 5-star, Boga at Triangle. Muli namang nagpaalala ang DOH na huwag nang magpaputok upang makaiwas sa disgrasya. Pinapaalala po rin ng DOH na delikado at nakamamatay ang mga paputok. Atin pong salubungin ang palapit na taon ng ligtas. Huwag magpaputok, gumamit na lamang ng ligtas at alternatibong pampaingay at pailaw. O manood na lamang ng community fireworks display sa inyong lugar. Muli namang nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Baguio City kaugnay sa mahigpit na pagbabawal ng paggamit ng paputok sa kanilang lungsod. Kaugnay nito, hinihikayat ng Baguio City Police ang publiko na agad na i-report sa mga otoridad o sa pinakamalapit na police station maging sa 911 hotline ang sinumang makikitang nagtitinda o gumagamit ng anumang paputok sa Baguio. Ayon sa mga otoridad, mahigpit nila itong ipinagbabawal para makaiwas sa sunog, iwas aksidente at para na rin magkaroon ng makaiwas sa stress ang mga bata maging ang mga alagang hayop sa lungsod.
Samantala, muli ring nagpaalala ang Baguio LGU sa mga turistang dumadayo doon na sundin at igalang ang mga ipinatutupad nilang ordinansa. Abiso sa mga motorista, asahan na ang pagbagal ng trapiko sa kahabaan ng elliptical road sa darating na December 31 dahil sa gaganaping year-end countdown sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Ayon sa QC-LGU Facebook page, magsisimula ang event sa December 31 ng alas 4 ng hapon kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga manunood. Magtutulungan naman sa pagbabantay ang mga tauhan ng iba't ibang traffic law enforcement agencies para maisaayos ang inaasahang mabigat na trapiko sa nasabing lugar. Maagang inaabisuhan ang mga maaapektuhang motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa matinding traffic. At susunod sa Ito ang Balita. Parang kinakantsawan, palagi siya doon sa, kasi bago lang naman din siya at medyo senior yung dalawang security guard na naging biktima niya. Opo. At parang pinaghandaan niya nung araw na yon at kung makikita nyo sa mga witnesses natin, nagpasama pa nga siya before niya i-commit yung krimen. Suspect sa pamamaril sa dalawang kapwa security guard sa Quezon City na aresto na. Pero kinakabahan ako na baka sa susunod na taon, doon mag-reflect, doon lalabas yung corruption issue natin. So baka bumaba ang ating credit rating sa mga international crediting agencies na to. Epekto ng issue ng korupsyon sa gobyerno sa ekonomiya, posibleng makita sa susunod na taon ayon sa isang analyst. Arestado ang isang pulis matapos itong magpaputok ng baril sa harapan ng 3 menor de edad madaling araw ng December 25. Nangyari ang insidente sa barangay Sun Valley, Parañaque City. Batay sa report ng National Capital Region Police Office, naingayan umano ang pulis sa 3 menor de edad na nooy nagkakasiyahan sa paputok. Sinita umano ng pulis ang 3 kasabay ng pagpapaputok ng kanyang service firearm na nagdulot ng takot sa mga ito. Naharap sa patong-patong na kaso ang pulis, kabilang na ang grave threats, indiscriminate discharge of firearms at iba pa. Naaresto na ng mga pulis ang suspect sa pamamaril sa 2 security guard sa isang car dealership sa Fairview, Quezon City kahapon. Ayon sa Quezon City Police District, nakararanas ng bullying ang suspect mula sa 2 biktima. Ito ang balita ni Benedict Samson. Upon receipt po ng information, nag-create po tayo ng special investigation team upang tutukan itong kaso na ito. Matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng opisina ng isang car dealership sa Fairview, Quezon City, pasado alas 12 ng hapon ng December 24, kaagad na bumuo ng Special Investigation Team ang Quezon City Police District upang hanapin ang suspect na isa ring security guard at kasamahan rin ng mga biktima sa ibinigay ng QCPD na kuha ng closed-circuit television o CCTV mula sa loob ng establishmento. Makikita ang pagpasok ng suspect at pagbaril sa 2 nitong kasamahan na natutulog sa upuan. Sa kuha naman mula sa taxi na pinara nito matapos sa nagawang krimen. At matapos ang backtracking ng mga pulis, kaninang alas 9:15 ng umaga ay naaresto na ang suspect sa Tondo, Manila. So, nung pagkatapos niya na nakita natin, nireview rin natin doon sa tutuban, kaya na-trace natin na naglakad siya, sinundan natin yan. Hanggang yung sinabi niya sa pagsakay niya na Bougainvillea Street, doon din talaga siya galing nang nakuha. Yung pinag-estayan niya, napuntahan din natin yon. Ayon kay QCPD Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, base sa inisyal na investigasyon, nakararanas ng bullying ang suspect mula sa 2 biktima
Parang kinakantsawan, palagi siya doon sa, kasi bago lang naman din siya at medyo senior yung dalawang security guard na naging biktima niya. Opo. At parang pinaghandaan niya nung araw na yon at kung makikita nyo sa mga witnesses natin, nagpasama pa nga siya before niya i-commit yung krimen. Ayon sa QCPD, mabilis naman nila sila makakaresponde kung nai-report lang kaagad sa kanila ang nangyaring insidente. Kung may concerned citizen o mismo sila, alam nila yung 911, malapit lang din ang mga patrollers natin dyan, left and right. Dyan sa boundaryhan kasi yung kabilang side ng Commonwealth, yung PS 16, Police Station 16, at Police Station 5 naman dito sa crime scene area. Inihahanda naman ng mga otoridad ang kasong murder laban sa suspect. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging mas tahimik ang selebrasyon ng December 25 sa Bondi Beach sa Sydney, Australia matapos ang mass shooting noong December 14 na ikinasawi ng 15 individual sa isang Jewish Hanukkah celebration. Mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis habang nagtipon pa rin ang ilang mamamayan bilang paggalang sa mga biktima ng pinakamadugong mass shooting sa Australia sa loob ng halos 3 dekada. Inilagay sa half-mast ang mga watawat malapit sa lugar ng insidente habang nanawagan ng mga opisyal para sa mas mahigpit na gun law at aksyon laban sa anti-Semitism. Pinag-aaralan ngayon ng Japanese government ang pagre-require ng private health insurance sa mga turistang papasok sa bansa. Ito ay kasunod ng isang survey na isinagawa ng Japan Health Ministry kung saan umaabot sa mahigit 700 million yen o 263 million pesos na halaga ng unpaid medical bills ang sinasagot ng Japanese government para sa pagpapagamot lamang sa mga foreign visitors. Ang nasabing health insurance requirement ay planong isama sa pag-accomplish ng Electronic Travel Authorization System ng Japan na planong simulan sa taong 2028. Nakabalik na mula sa Amerika ang negotiating team ng Ukraine para mag-ulat ng development sa 20-point peace plan na isinusulong ng Estados Unidos para mapahinto ang digmaan. Inilahad ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na umuusad ang usapang pangkapayapaan at may umiiral ng mga working draft ng kasunduan. Ngunit babala nito, mananatiling mailap ang kapayapaan kung patuloy itong sisirain ng Moscow. Ito ang balita ni James Hilario. Детальна була сьогодні доповідь нашої переговорної команди. Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які нам вдалося зробити сильніше. Ito ang pahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky matapos bumalik mula sa Estados Unidos ang Ukrainian negotiating team na pinamumunuan ni Rostem Omirov at Andrei Natov. Ayon sa Pangulo, malinaw na may progreso na sa mga dokumentong posibleng magsilbing balangkas ng isang kasunduang magtatapos ng halos 4 na taong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sinabi rin ni Zelensky na tuloy-tuloy ang koordinasyon ng Kyiv at Washington na nagpapakita ng malinaw na hangarin ng Estados Unidos na makamit ang isang pinal na kasunduan. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті. Ми очікуємо подальшої роботи, відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди. І з нашого боку повна співпраця. Giit ng Ukrainian leader na hindi kailanman naging hadlang ang Ukraine sa kapayapaan. Anya, aktibo ang Kyiv sa diplomasya at ginagawa ang lahat upang maging makatotohanan at maisakatuparan ang anumang mapagkakasunduan. Ngunit binalaan ni Zelensky na nasa Russia ang susi kung uusad o babagsak ang proseso ng negosasyon. Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були, і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на 100% серйозно ставилась до закінчення війни.
Dagdag pa ng Pangulo, kung patuloy na sisirain ng Russia ang usapang pangkapayapaan, handa ang maraming bansa na gumamit ng mas mabibigat na hakbang upang pilitin ng Moscow na seryosohin ang pagtatapos ng digmaan. Sa gitna ng halos 4 na taong labanan, nananatiling umaasa ang Ukraine na ang diplomasya ang magiging daan patungo sa tunay at pangmatagalang kapayapaan. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara ng state of emergency si California Governor Gavin Newsom sa ilang lalawigan sa Southern California matapos manalasa ang malakas na winter storm na nagdulot ng matinding ulan, malakas na hangin at pagbaha. Ayon kay Newsom, pinalala ng sunod-sunod na atmospheric rivers ang panganib ng flash flood, landslide at debris flow, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng malalaking wildfire noong unang bahagi ng taon. Naglabas na ng evacuation warnings ang mga lokal na pamahalaan, kabilang ang Los Angeles at San Bernardino counties, kung saan daan-daang tahanan ang inutusang lumikas dahil sa banta ng mudslide. Samantala, nagbabala ang National Weather Service sa posibleng whiteout snow conditions sa kabundukan at delikadong pagbiyahe para sa milyon-milyong biyahero ngayong holiday season dahil sa masamang lagay ng panahon. At susunod sa Ito ang Balita. Pero kinakabahan ako na baka sa susunod na taon, doon mag-reflect, doon lalabas yung corruption issue natin. So baka bumaba ang ating credit rating sa mga international crediting agencies na to. Epekto ng issue ng korupsyon sa gobyerno sa ekonomiya, posibleng makita sa susunod na taon ayon sa isang analyst. Pagbaha at pagguho ng lupa na itala sa ilang bahagi ng Bicol Region, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dahil sa amihan. Samantala, balikan natin muli ang mga balita sa loob ng bansa. Patuloy ang pagpupursige ng administrasyon na habulin ang mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Sa kabila nito, nababahala naman ang ilang eksperto sa posibleng maging epekto ng issue ng korupsyon sa ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pero kinakabahan ako na baka sa susunod na taon, doon mag-reflect, doon lalabas yung corruption issue natin. So baka bumaba ang ating credit rating sa mga international crediting agencies na to. Naniniwala si Professor Dennis Coronacion ng University of Santo Tomas na posibleng makita sa susunod na taon ang hindi magandang epekto sa ekonomiya ng issue ng korupsyon sa gobyerno. Ayon sa political science professor, maaaring bumaba ang credit rating ng bansa dahil dito. Bagaman sa kasalukuyan ay mataas pa naman anya ang credit rating ng bansa na nasa investment grade. Sa ngayon kasi na-secure na natin yung investment grade natin yung mataas na grado natin na nanggaling sa mga in crediting firms, mataas na like na Moody's, ng JNI. Mahalaga sa gobyerno ang credit rating sapagkat direktang naaapektuhan nito ang gastos sa pangungutang, daloy ng pamumuhunan at antas ng tiwala ng mga negosyante o mamumuhunan. Ang mas mataas na credit rating ay nangangahulugan ng mas mababang antas ng panganib. Magbibigay ito sa pamahalaan ng mas mababang interes sa pangungutang at maging sa pribadong sektor. Dahilan naman para makaakit ng mas maraming kapital at mas masiglang pamumuhunan. Magiging kabaligtaran naman ang mangyayari kapag mababa ang credit rating na ibinigay sa isang bansa. Ayon kay Professor Coronacion, hati sa ngayon ang pananaw ng mga eksperto sa nagiging epekto ng corruption issue sa ekonomiya ng bansa. Hati ang opinion ng mga mga experts, yung mga nagsasabi na apektado, ang kanilang mga ebidensya, yung halimbawa paghina ng piso laban sa dolyar. So
So yun ang kanilang na ebidensya, pinakamabigat. Pero kung tatanungin ang ilang negosyante, gaano ba sila kapositibo na patuloy na gaganda ang ekonomiya kahit pa may issue ng katiwalian sa pamahalaan? Para kay Aling Yolanda na may maliit na tindahan sa Maynila, hindi siya nakakakita ng magandang kapalaran ng bansa hanggat may tiwali sa gobyerno. Hirap ngayon. Wala nang pag-unlad. Yung mga kurap, mag-aalisin na. Iba naman ang pananaw ni Noli na isang tindero sa Luneta Park. Positibo siya na gaganda ang buhay ng mga Pilipino dahil unti-unti nang nabubulgar ang korupsyon. Lalo na mayroon ng naunang korupsyon na bulgar. Dati-dati hindi gaano eh. Mayroon palang kalokohan eh. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng Department of Transportation ang publiko laban sa mga individual o grupo na nagpapanggap umanong mga opisyal ng ahensya upang mag-solicit ng pera. Ayon sa DOTR, meron umanong mga nagpapanggap na kunwaring empleyado ng ahensya para manghingi ng pabor, pera o anumang uri ng tulong. Muling binigyang diin ng ahensya na hindi gawain ng kanilang mga opisyal at empleyado ang ganitong uri ng gawain. Nagbabala sila sa publiko na maging mapanuri at huwag basta maniniwala sa kung sino mang hindi kakilala. Balik biyahe na ngayong araw, December 25, ang isang 3-car Dalian train set ng MRT-3. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-deploy na ang mga karagdagang bagon upang mas maraming pasahero ang maserbisyohan ngayong holiday season. Tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bago i-deploy ang mga naturang train sets ay dumaan ito sa masusing safety at utilization procedures. Ito ay para matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. Aabot sa 1,156 na pasahero ang kayang maserbisyohan sa kada biyahe ng isang Dalian train set. Nakararanas ng mga pagbaha at landslide ang ilang mga lugar sa isla ng Catanduanes, bunsod ng patuloy na mga pag-ulan na dulot ng amihan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Bagaman walang umiiral na bagyo sa bansa, patuloy nakakaranas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region dahil sa epekto ng Northeast Monsoon o amihan. At dahil sa patuloy na mapag-ulan, ilang mga lugar sa Virac, Catanduanes ang binaha at nakaranas ng landslide. Sa Barangay Sobog at Buntinagan, may mga insidente ng pagguho ng lupa ang naitala kahapon ng umaga. Habang binaha naman ang District 3 sa San Miguel at ilang mga barangay sa Sibakungan at Binanuahan sa Bato at Palta Small at Duque. Tumagal ng halos 24 na oras bago inaialis ang gumuhong lupa at putik sa mga kalsada. Dahilan para maging pahirapan ang biyahe ng mga sasakyan papunta ng Biga. Naitala rin ang landslide sa Barangay Tambongon sa Viga at sa Barangay Sikmil sa Gigmoto. Actually, kaya naman sir makadaan ng ibang motorista at yung mga motor lang talaga. Pero yung mga two-wheel, hindi naman siya sir inabot tayo sa araw. Considering na maulan pa at kinaan natin yung ng DPWH na medyo dangerous pa rin sa kanila na mag-clearing pagka maulan. So, pinatila na muna nila yung ulan and na-clear. More or less mga half day siguro ito na hindi nadaanan. Sa Barangay Duque, nahirapan ang mga residente sa pagtawid sa nasirang spillway dahil sa maragasang baha. Gumamit pa ng ladder bilang tulay at tulong-tulong ang mga residente sa pagbuhat ng mga motorsiklo. Abot naman hanggang binti ang baha sa Palta Smola. Habang sa Sibakungan, Bato, gumamit ng fire truck ang BFP para harangan ng agos ng tubig at makadaan ng mga sasakyan. Hanggang tuhod naman ang baha sa District 3 San Miguel at nahirapan din ang mga tricycle na makadaan sa May Santo Cristo. Sa ngayon, humupa na ang baha sa mga apektadong lugar sa isla ng Catanduanes at wala namang naitalang casualties o matinding pinsala na idinulot ito. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mababa ang posibilidad na may bagyo pang pumasok sa bansa hanggang sa pagtatapos ng taon batay sa pinakahuling datos ng DOST Pag-asa. Sa ngayon, walang binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring maging tropical cyclone. Gayunman, inaasahan ang pag-iral ng northeast monsoon o amihan na magdudulot pa rin ng mahihinang pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Magkakaroon din ng kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas, dulot naman ng easterlies. Isang magnitude 4.2 na lindol ang tumama sa karagatan sa silangan ng Balut Island, Sarangani, kaninang 10:48 a.m. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, may lalim ito na 110 kilometers at tectonic ang pinagmulan. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks mula rito. Samantala, isa pang lindol ang yumanig sa Mindanao ngayong araw. Naitala rin ang magnitude 4.0 na lindol sa Kalamansig, Sultan Kudarat kaninang 5:05 a.m. ngunit wala ring iniulat na pinsala sa lugar. Patuloy pang minomonitor ng PHIVOLCS ang mga lugar na tinamaan ng mga lindol. Nakapagtala na ang Bureau of Fire Protection ng mga insidente ng sunog na dulot ng mga paputok at pailaw. Kaugnay nito, may mga paalala at tips naman ng BFP para iwas sunog ngayong holidays. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. As to date na meron tayo ay 17 number of fire incidents caused by firecracker and pyrotechnics at isang injured at zero fatalities. Umabot na sa 17 ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection na may kinalaman sa firecrackers at pyrotechnics ngayong taon. Isa naman ang naitalang injury dahil sa sunog na ito. Ayon sa BFP, mas mababa pa ang bilang na ito kumpara sa 39 na naitala noong nakaraang taon kung saan may 5 pang nasawi at 24 ang sugatan. Gayunman, initial pa lamang ito dahil hindi pa sumasapit ang pagpapalit ng taon kung saan naitatala ang lumulobong bilang ng mga sunog at injury na may kinalaman sa mga paputok at pailaw. Pero sabi ko nga, wala pa tayo sa peak of the season talaga ng injury at fatality at nawa ay wala na, no? Wala nang additional na firecracker and pyrotechnics related. Kahapon lamang December 24, nakapagtala ng 40 sunog ang BFP hanggang alas 12 ng hating gabi. 8 sa mga sunog na itala sa Metro Manila, habang ang iba ay nangyari sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Isa naman ang naitalang nasawi. Under investigation pa yung ibang mga sunog doon kung yung dahilan ba ay may kinalaman sa firecrackers or pyrotechnics. Pero initial yung isa ay unattended lighted na kandila. Tumaas din ang mga naitalang sunog ngayong buwan ng Disyembre na umabot sa 931 kumpara sa 867 noong Disyembre ng nakaraang taon. Karamihan sa mga naitalang sunog ay sanhi ng electrical problems tulad ng pagdaragdag ng mga appliances at labis na paggamit ng mga pailaw. Mayroon ding insidente ng sunog na dulot ng napabayaang apoy, sumabog na LPG at nagliyab na sasakyan. Ang karamihan talaga ay yung electrical causes yun. Maraming nagdagdag ng load sa holiday season na ito dahil nga mas maraming gumamit ng pailaw, mas marami ang nagluluto, gamit yung electrical cooking appliance, at gayon din yung mga additional lighting sa mga surrounding, hindi lamang sa bawat bahay, kahit sa mga outside of their properties. Ngayong taon umabot na sa 357 ang nasawi dahil sa sunog. Para hindi na madagdagan pa ang bilang na ito hanggang sa pagpapalit ng taon, may ilang tips ang BFP sa ating mga kababayan. Una, ugaliing tanggalin ang mga appliances sa mga saksakan na hindi na ginagamit, gaya ng plancha, rice cooker, electric pan at charger. Siguraduhing patayin ang ilaw, kalan, LPG, kandila kung matutulog na o aalis ng bahay. Ipaalam sa pinagkakatiwalaang kapitbahay kung matagal na mawawala sa bahay.
Umiwas na rin sa paggamit ng paputok at mga pailaw. Kung maaari, gumamit na lamang ng turotot at iba pang alternatibong pampaingay. Huwag magpapaputok malapit sa mga gusali at bahay. Iwasan ding ilapit sa mga outlet, electrical appliances at upos ng sigarilyo ang mga paputok. At huwag na rin gumamit ng sky lanterns dahil di naman ito akma lalo na sa matataong mga lugar. Pinapaalalahan na rin namin na huwag gumamit ng sky lanterns. Marami ng insidente ang naging dahilan ng sunog na yan sa naulat namin. Huwag tayong gumaya sa yung ibang bansa kasi pinapalipad nila yon halos sa tabing dagat. No, tulad nung napapanood natin na maraming sky lanterns ang umaangat, no? Sa Japan at Taiwan. So gusto rin natin gayahin. Ang problema natin dito, densely populated ang community natin. Konting ihip lang ng hangin at natumba or napadpad doon sa mga maraming kabahayan, yan, pwedeng maging cause ng sunog at pwedeng mag-escalate into conflagration, lalo na sa maraming kabahayan. Payo ng BFP sa ating mga kababayan, gawin ang iba yung mga pag-iingat upang makaiwas sa sunog. Dahil gaya ng kasabihan ng marami, maigi na ang manakawan kaysa masunugan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po sa panonood at shout out kina Emiliano Bonilla, Estrelita Banayo, Brian Reataza, Rolando Bautista, Israel Marso at Lucia Abado. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Efeso 2:13 hanggang 14 na nagsasabi, datapwat ngayoy kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.